Here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. Ngayon, mukhang mag-iiyakan na itong mga pa-victim na nagkukunya-kunya rin na sila daw ay nabibiktima ng mga fake news, pero ang totoo, tinatarget lang naman nila yung mga channel, yung mga pages na talagang sumusuporta sa mga Duterte. At ngayon, mag-iiyakan na sila dahil tatanggalin na po ng Meta at may-ari mismo ng Meta na walang iba kundi si Mark Zuckerberg ang fact-checking all over the world. Okay? At as you can see, no, katatapos lang natin workout, no? So ito yung setup natin dito sa bahay. Medyo gumawa na lang tayo dito na may boxing, may punching bag, meron tayo dito mga workout equipment para hindi na tayo lalabas eh. Actually, nakapag-ano tayo dyan eh. Naka-member tayo sa isang gym dito pero minsan din nakakalabas. Kaya mas ginusto natin na gumawa na lang ng sarili dito sa bahay, no? Pampapawis lang naman, kompleto naman to. Pero habang nagpapahinga tayo, mga kababayan, may babalita po ako sa inyo. Kasi alam nyo naman, dito sa atin, sa Pilipinas, may mga tinatawag tayong mga fact checkers, no? Yung mga fact checkers na yan, katulad ng sa Rappler, alam ko mayroon, sa TV5, alam ko mayroon silang sariling agency kung saan nagpa-fact check ng mga contents na ipinopost natin na video or mga vlogs diyan sa Facebook, no? At kung matatandaan natin, mga kababayan, sinasabi nila na sila yung mga fact checkers, sila di umano yung nagta-traffic, no? Nagta-traffic nitong mga ipinopost natin diyan sa, especially diyan sa Facebook daw, ha? Pero kung matatandaan natin, mga kababayan, parang mayroon silang tinatarget lang na mga particular na mga vloggers or content creators, at nakikita natin yan nung mga nagdaang panahon ay tinatarget lang talaga nila itong mga content creators na sumusuporta sa mga Duterte. So, katulad na lang ni Banat Bay, si Sas Rogando Sasot, si Crisette Loretta Chu, at iba pang mga vloggers na nagpo-post dyan sa Facebook. So now, alam naman natin na ang karamihan na nagmamay-ari ng mga fact-checking agency na yan ay talagang may konektado dito sa tinatawag natin ng mga dilawan, no? Yung mga Liberal Party na alam naman natin ngayon na parang kasapakat or kakampi na nila ang kasalukuyang administrasyon. Tinatarget nga nito yung mga content creators na gumagawa ng mga content na hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan o hindi pumapabor sa kanilang mga ginagawa, no? At isa tayo diyan sa mga nabibiktima. Isa tayo sa mga nabibiktima diyan dahil tayo ay nagpo-post din sa Facebook kahit papaano, at nakikita na lang natin na take down na yung ating post at hindi na tayo makapag-post ng isang linggo, ng isang buwan, and so on and so forth. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang mag-iiyakan na itong mga so-called fact checkers na daw, mga fact checkers daw sila na tinatarget lang nila ay yung mga piling-pili ng mga content creators. At kung babalikan natin ang nakaraan, babalikan natin ang istorya ng fact-checking, noong panahon, noong mga bago mag-eleksyon, tinatarget din yung mga Marcos na mga vloggers, at syempre, yung mga Duterte na mga vloggers. Pero ngayon, mas tinatarget na po nila itong mga Duterte supporters, no? Pero ngayon, mukhang mag-iiyakan na itong mga pa-victim, na nagkukunya-kunya rin na sila daw ay nabibiktima ng mga fake news, pero ang totoo, tinatarget lang naman nila yung mga channel, yung mga pages na talagang sumusuporta sa mga Duterte. At ngayon, mag-iiyakan na sila dahil tatanggalin na po ng Meta at may-ari mismo ng Meta na walang iba kundi si Mark Zuckerberg ang fact-checking all over the world. Okay, ito yon. Meta will drop its fact-checking program and replace it with an X-style community notes feature. The social media giant CEO Mark Zuckerberg announced Tuesday, kahapon, saying the move will help restore free expression on the company's platforms as he attacked governments and legacy media by accusing them of pushing for more censorship. Okay? So ito, mga kababayan, ginawa daw ito ng social media giants na walang iba kundi ang Facebook para magawa pa rin natin yung ating sinatawag na free expression. Dahil nga naman, dito sa atin, sa Pilipinas, pagka medyo hindi umayon sa kanila
yung mga pinopost mo diyan sa Facebook ay talaga namang iti-take down. At ang masama pa nito, ang pinaka-worst scenario pa diyan, kung hindi lang yung post mo ang i-take down, baka pati yung page mo mismo ay i-take down nila. At marami pong nangyaring ganon. At karamihan dyan sa mga na-take down ng mga Facebook pages ay mga Duterte supporters, kung matatandaan po natin. So this time, mga kababayan, magkakaroon na po tayo ng malaya na pagpapahayag dito sa Facebook dahil sa gagawin ito ng social media giants. So now, ano ang magiging epekto nito? So ngayon, mga kababayan, mawawala na nga itong mga fact-checking, okay? So, mawawala na itong mga magte-take down sa ating mga posts so long as ito po ay sumusunod sa patakaran ng Facebook, no? Halos lahat naman yan sumusunod sa patakaran kasi ikaw bilang isang content creator, hindi mo nanaisin or hindi ka gagawa ng isang bagay na kakapahamak ng Facebook page mo, di ba? Kaya lang, pag mayroong mga fact-checkers na mga tao mismo, yung mga nagpa-fact checkers, there is a tendency na magkaroon po ito ng sinasabi natin na pagpili lang, no? Targeting, okay? Targeting. So tatargetin lang dito yung mga content creators na hindi umaayon sa kanilang kagustuhan, yung mga pinipost sa social media. Katulad ng pagpuri sa mga Duterte, pagpuri kay Pastor Apollo C. Quiboloy, or pagpuri doon sa mga matitino na mga personalidad o politiko na tumatakbo sa 2025 election or even so sa 2028 election, no? So ngayon magkakaroon tayo ng patas na laban dito sa Facebook, mga kababayan, dahil yon, mawawala na po yung mga pag-takedown na yan nito mga so-called fact checkers dahil tatanggalin na po yan, mga kababayan. So ibig sabihin nito, kung anong gusto nating gawin sa Facebook so long as ito ay sumusunod sa standard ng Facebook na mismo ang mag-check nito at wala na yung mga fact checkers na nananarget lang naman ng mga kalaban nila sa politika. Iyon. At kung matatandaan natin, mga kababayan, itong Facebook, no, since mayroong mga fact checkers ay kahit maganda naman, for example, itong pagtatanim ng sunshine, itong mga yung inisyatiba ni Pastor Apollo C. Quiboloy, no? Biruin mo, nagtatanim lang ng puno na maganda yung intensyon, itinitake down ng Facebook. Bakit? Dahil sinasabi nitong mga so-called fact checkers na sumusuporta daw di umano itong mga nagtatanim sa kriminal. Paano naging kriminal si Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi pa naman nahatulan at ang mga gawa-gawang mga kwento ay wala namang katotohanan. At kung matatandaan nga natin na yung mga kaso sa Amerika ay unti-unti na po yan at dinidismiss ng Amerika mismo. Okay? So ngayon, at hanggang ngayon nga, talagang itong ginagawa kay Pastor Apollo Quiboloy ay talagang maliwanag pa sa sikat na ang araw na ito ay si Pastor Apollo Quiboloy ay naging isang political prisoner. Bakit? Si Pastor Apollo Quiboloy ay isa sa mga napakalakas na support system ng mga Duterte, kaya tinatarget talaga. At even yung mga vloggers, kung matatandaan natin, yung mga politiko, merong nagba-viral ngayon, si Eric Sylvester, nagba-viral at galit na galit sila ngayon sa mga content creators, sa mga vloggers, dahil yung mga vloggers na ito talaga yung nagsisiwalat ng katotohanan at ito yung mga tinatraffic ng mga so-called fact checkers na di mo na nagsisinungaling. Paano ka magsisinungaling kung mayroon ka mga dokumentong hawak at pinangahawakan bago ka magsalita sa social media? Hindi ho ba? At unang-una, yung malakas po itong mga ebidensya na hawak ng mga itong matitino ng mga vloggers, yung mga hindi nakikinig sa mga moro-moro at sa mga marites-marites na ganyan. Katulad natin dito sa Banateros, hindi tayo basta-basta dito naglalabas ng isang statement na wala po tayong hawak na ebidensya. So ibig sabihin, pag tayo ay nagbitaw, sinisigurado muna natin na ito ay makatotohanan, ito ay hindi makakapagpahamak sa istasyon na ating pinagtatrabahuan at maging sa sarili na mismo natin. At kung matatandaan natin, mga kapatid, ay mayroong mga nakakasuhan sa Banateros, meron sa amin, pero kung pag-aaralan mo, itong mga kaso na to ay malayo sa katotohanan ng mga kababayan at ito ay tinatawag natin na panggigipit lamang, pananakot at pagpatay sa freedom of expression. Pero ito, napakaganda nitong ginawa ng Facebook, mga kababayan, dahil dito magkakaroon tayo ng patas na pagpapahayag
at hindi basta-basta mati-take down itong mga posts ng mga content creators, mga vloggers na talaga naman na makakapagbigay sa atin ng kaalaman, magbibigay sa atin ng knowledge kung ano talaga yung nangyayari sa ginagalawan nating lipunan. Kaya nga, ngayong 2025 election ay napakaganda nito. Parehas po ang laban dahil wala ng mga fact checkers. So, ibig sabihin, bahala na ang Facebook ang mag-check dyan at titingnan nila kung talagang merong nilabag o wala. So, napakagandang development nitong mga kababayan at may laban itong mga sinusuportahan nating mga kandidato dahil alam naman natin na ang social media ay napakalakas ngayon. Napakalakas ng social media at mas marami nang naniniwala sa social media kumpara sa dito sa tinatawag natin mga traditional media. Na alam naman natin ngayon na pinipili lang nila yung kanilang inilalabas at minsan yung katotohanan, hindi natin nalalaman dahil medyo sinasakal nila yung kanilang pagbabalita at ang inilalabas lang nila ay yung mga balita na papabor doon sa kanilang mga kandidato o yung mga politiko na sinusuportahan. Pero now, mga kababayan, we have a free expression. So maraming salamat sa Facebook dahil sa move na yan, mga kababayan. At yun, at doon sa mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa. So isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng pag-asa. Isa sa magbibigay ng pag-asa ang move na ito ng Facebook na tayo ay magkakaroon ng patas na laban sa pamamagitan ng social media. Okay, and even sa YouTube, mahihirapan sila, mahihirapan silang pasukin ang YouTube dahil ang YouTube ay talaga namang iniingatan nila yung kanilang credibility. And same thing with Facebook, no? And Meta. So, yan mga kababayan. So, wag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil habang humihinga, meron po tayong pag-asa. At marami po ang mga tumatakbong kandidato ngayon na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng katatagan. Okay? Lalo-lalo na dyan, si Pastor Apollo, si Kibuloy. Alam mo, itong si Pastor Apollo, si Kibuloy, nasa kanya na po ang lahat eh. Nasa kanya na po ang lahat. Nasa kanya yung katalino, nasa kanya yung abilidad, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Pilipinas. Wala ka nang hahanapin pa eh. Wala ka nang hahanapin pa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At sinasabi ko nga sa sarili ko na medyo dispalinghado na lang ang utak ng isang tao kung hindi boboto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At isama natin, straight mga kababayan, yung PDP Laban slate. Dahil alam natin, ako itataya ko itong channel ko. Dito sa PDP Laban, number 1 si Pastor Apollo Kibuloy. Itataya natin ang channel natin yan. At tayo mismo ang magpupursige. Pero alam ko naman na hindi na natin kailangan sabihin yan. Mas matalino pa sa atin yan si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga PDP Laban candidates. So hindi na natin sila kailangan sabihan. At alam ko, itataya ko ang channel ko. Nagagawin nila ang kanilang magagawa bilang isang politiko para sa bansa at para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na live at sa susunod nating upload. Once again, this is Pastor Jason. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Tatag lang, mga kababayan.